Hi guys! Panibagong good news! Tumaas na ang daily allowance ng mga sundalo at ito ay aprobado na ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP. At ang budget na ito para sa dagdag allowance ng mga sundalo ay tiniyak pa ng House Leader. At ito pa, si President Bongbong Marcos ay nag-aproba na rin ng 700 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang child development centers. Tumaas na araw ang allowance ng mga sundalo ay aprobado na ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang mga ulat na nagsasabing hindi inaprubahan ang 350 dagdag sa arawang subsistence allowance ng lahat ng tauhan ng militar. Sa kabila ng mga mapanlinlang na ulat, matagumpay na naisama ang 350 na dagdag sa arawang subsistence allowance sa aprobadong 2025 General Appropriations Act. Ayon sa pahayag ng AFP sa kanilang Facebook post nitong Miyerkules. Dati, ang arawang subsistence allowance ng mga tauhan ng AFP ay nasa 150 pesos lamang na pangunahing ginagamit sa pagkain at iba pang pangangailangan sa pagkain. Sa kasalukuyan, tinatayang may 150,000 na tauhan ang militar sa buong bansa. Ayon sa AFP, ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa subsistence allowance ay patunay na matibay na suporta ng gobyerno sa pakanan ng mga sundalo ng Pilipinas. Ang AFP ay nanatiling tapat sa kapakanan ng ating mga sundalo at patuloy na uunahin ang kanilang pangangailangan. Pinapahalagahan namin ang pangunawa at pakikiisa ng publiko sa paglaban sa pagpapakalat ng maling impormasyon, dagdag pa ng AFP. Ang budget para sa dagdag allowance ng mga sundalo ay tiniyak ng House Leader. Tiniyak ng isang leader ng mababang kapulungan na may sapat na pondo para sa dagdag sa arawang subsistence allowance ng mga sundalo at ito ay ipapatupad ayon sa plano. Kasabay ng kanyang pagtanggi sa mga paratang na hindi ito inaprubahan ng gobyerno. Ito ay isang budol, isang malaking kasinungalingan. Nililin lang ng mga maling pahayag na ito ang ating mga sundalo at sinisira ang kanilang tiwala sa gobyerno. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang dagdag na allowance ay may sapat na pondo, nakalaan at garantisado sa ilalim ng 2025 budget. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez sa isang pahayag nitong Miyerkules. Ayon kay Suarez, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay sumisira sa tiwala ng publiko sa administrasyon at isang insulto sa hanay ng unipormadong personnel. Binigyang diin niya na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nananatiling matatag sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga sundalo at sa paglaban sa disinformasyon. Dagdag pa niya, isinulong ni Speaker Martin Romualdez alinsunod sa utos ng Pangulo ang pagtaas ng allowance mula 150 patungong 350 kada araw o 10,500 pesos kada buwan sa pambansang budget ngayong taon. Hindi natin papayagan na sirain ang kasinungalingan ng ating mga sundalo. Ang pundo ay naroon, ang pangako ay matibay at matatanggap nila ang nararapat sa kanila, sabi ni Suarez. Pinabulaanan din ng AFP or Armed Forces of the Philippines ang mapanlinlang na paratang at muling iginiit na ang dagdag na allowance ay kasama sa budget at ipatutupad ng naaayon. Nananawagan si Suarez sa publiko na suriin muna ang impormasyong nakikita online bago ito ipakalat sapagkat ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ay isang kawalang-galang sa sakripisyo ng mga sundalo. Tama na ang budol. Araw-araw itinataya ng ating mga sundalo ang kanilang buhay. Nararapat silang igalang, hindi linlangin ng mga kasinungalingang naglalayong lituhin at panghinaan sila ng loob. Anya. Tiniyak din ng mambabatas na buo at intak ang pundo at matatanggap ng mga sundalo ang kanilang benepisyo o kanilang benepisyo. Nandyan ang budget, malinaw ang batas, nakalaan ang pondo. Ito ay ipatutupad at walang fake news ang makakabago niyan, sabi pa ni Suarez. Samantalang, si President Marcos Jr. ay inaprubahan na rin
ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Martes ang 700 milyong pondo para sa pagtatayo ng mga Child Development Centers sa mga ika-4 at ika-5 klaseng munisipalidad. Gawin na natin ito. Iniisip ko na maaaring ang mga daycare centers ay magsilbi na ring CDCs. Pareho lang naman ang kanilang layunin at pagsasanay ng mga guro. Nandiyan na rin ang mga bata. Ayon kay Marcos, sa isang sectoral meeting sa Malacanang kasama ang 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM-2 at iba pang ahensya. Ang EDCOM-2, isang pambansang komisyong naglalayong suriin at pagbutihin ang sektor ng edukasyon, ay humiling sa Pangulo na maglaan ng 700 milyong pesos ngayong taon upang bigyan ng akses sa maagang edukasyon ang mga mahihirap na barangay. Tiniyak ng Department of Budget and Management or DBM ang pondo para sa pagtatayo ng mga CDCs ngayong taon. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Sony Angara, ang 700 milyong pesos ay ipapadaan sa Local Government Support Fund or LGSF upang punduhan ang pagpapatayo ng CDC sa bawat munisipalidad. Batay sa Year 2 report ng EDCOM-2, mayroong 5,800 barangay na wala pa ring CDCs kahit na may batas noong 1990 na nag-aatas na dapat ay may isa ang bawat barangay. Sa bilang na ito, 229 barangay ang kabilang sa mga mababang kita na LGU. Sa nasabing pulong, napagkasunduan din na makipagtulungan ng EDCOM-2 sa Commission on Higher Education or CHED, Department of the Interior and Local Government or DILG at Early Childhood Care and Development Council upang madagdagan ang mga nagtapos sa kursong pang-edukasyon na may kaugnayan sa early childhood development sa mga rehiyong kulang ang guro. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng EDCOM-2 na ayusin ang pundasyon ng sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng maagang edukasyon, wastong nutrisyon at pagpapatibay ng literacy at numeracy sa mababang baitang. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng pundasyon, nutrisyon, maagang edukasyon, literacy at numeracy, pagsapit ng grade 3, matitiyak natin na ang ating mga reforma ay magiging epektibo, nakatuon at pangmatagalan. Ayon kay EDCOM-2 Executive Director Dr. Carol Mark Ye. Samantala, binigyan diin ni Marcos ang kahalagahan ng pagtutok sa mga suliranin sa edukasyon. Matagal na natin pinag-uusapan ang tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya, inflasyon, agrikultura at iba pa. Panahon na upang ilipat ang atensyon sa edukasyon. Ito lang ang ating pag-asa para sa kinabukasan. Anya. Nagpasalamat naman si Ye kay President Marcos at sa DBM sa mabilis na aksyon sa kanilang kahilingan sa pondo.